mayroon na daw makukulong na mga senador. May kaugnayan sa flood control project. Well, posibleng totoo ito. Siyempre, ang impormasyon galing kay Manang Amy Marcos. Pag-usapan mo natin. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako pa rin po ang inyong yayamanin sa swabing komentarista dito sa YouTube. Ronnie Ramoso, muli nagpupugay. Kamakailan ho ay napag-usapan din ang naging opinyon at saloobin ni dating Senator Franklin Drilon kung bakit wala pang nakukulong na mga congressman at mga senador. Sa kanya hong naging opinyon ay sinasabi niya na maaaring sila ay kinausap na at maaaring gamitin ang mga ito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano ha? At and in return ay di yung kanilang kalayaan na hindi sila makukulong. Pwede mangyari yun. Di ba ga? At nangyayari naman. Kita mo kung paano maging selective ang justice dito sa ating bansa sa mga panahon na ito. Di ba? So, kita mo kung sino yung nasa magandang pwesto, sino yung nasa alanganin. Kita mo kung sino yung makukulong at sino yung hindi makukulong. Di ba? At kita mo na yan. Ngayon, ang sabi ni Senator Amy Marcos ay ganare. Panoorin po natin itong balitang ito. Tila hindi magiging maganda ang 2026 para sa ilang mambabatas. Ang mga dawit kasi sa flood control scandal, kakasuhan na raw ayon kay Senador Amy Marcos. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mayroon na raw draft resolution para irekomenda ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang senador na idinadawit sa flood control scandal. Sabi ng presidential sister na si Senator Amy Marcos, nakita niya mismo ang draft at sa January 15 na isasampa ang kaso. Kasama raw sa kakasuhan ang mga kasamahan niya sa Senate minority na sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada at si dating Senador Ramon Bong Revilla. Pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Kahapon lang nagtungo sa DOJ si Senador Villanueva para sagutin ang reklamo laban sa kanya. Noong nakaraang linggo naman, sinagot ng kampo ni dating Senador Revilla ang asunto sa kanya. Pasabog pa ni Manang Amy, may hinahanda rin laban sa iba pang senador at dating senador na una nang sinabing walang direct evidence laban sa kanila. Ang sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit naman ganito lahat ng senador? Akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office. Bukod sa mga senador, maaring maisama na rin daw sa kakasuhan sina Congressman Edwin Gardiola at magkapatid na Edvic at Eric Yap. Pero pinagtataka ng senadora, bakit mas maraming mga senador at mistulang iniitsapuera ang kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez. Nakakalungkot kung bakit mga senador ang pinunteriya, alam naman natin si Bonjing at yung Speaker's Office ang pinagmula ng flood control. Bakit nalihis ng ganito? Nawawalan na raw siya ng pag-asa pang makasuhan at mapanagot ang kanyang pinsan na itinuturing niyang mastermind sa anomalya sa flood control projects. Tanging si dating Congressman Zaldico lang anya ang iniimbestigahan at nakakasuhan. Katakot-takot na listahan na at testimonya na. Wala pa rin. Pag tinanong, sinasabi si Speaker daw, si Bonjing. Nako, sabi si Speaker daw, hindi daw guilty. Pagkatapos, hindi binabanggit. Walang binabanggit, si Zaldico lang. Sa February 1 naman ay tuluyan na raw bubuwagin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! May tatlong senador na binabanggit sa isang report nating nabasa. Joel Villanueva,
Jingo Estrada, sino po ba yung isa? At Bong Revilla. Yan. So, yung mga yan ay posibleng makulong daw ngayong 2026 sa mga panahon na ito. Pero naniniwala tayo na pwedeng mangyari yon sapagkat itong tatlo na ito, ano't ano mangyari ay hindi naman ito papawal sa impeachment. Plus Bong Revilla ay hindi na miyembro ng Senado. Di ba ga? Kaya kung titingnan mo ay talagang mapapaisip ka rin eh. Bakit? Di ba ga? Bakit? Kasi nga, sa dinami-dami ng mga pinangalanan, if you will remember, nung nakaraang episode natin, nasa 100 halos yung mga nasa listahang ipinadala sa atin. No? Ang mga kilalang nabanggit doon ay si Martin Romualdez, nabanggit doon si Saldico, and so on and so forth, saka si Momo, ng mga naalala ko, nabanggit doon, at marami pang iba. Pero other than that, wala nang ibang nangyari, ni hindi umusad itong listahan na ito. Hindi ito pinansin. Bakit? Ba 100 na yan. Bababawas pa yan doon sa 2/3 na kailangan natin. Di ba? Ang kailangan kasi ay at least ay 206 na pirma or boto ng mababang kapulungan para dito sa impeachment na ito. Ay pagka nangyari yon, di ba, pag ipinakulong mo yung mga yan, ano mangyayari? Di wala. Hindi matutuloy ang impeachment. So, posible. Posible na may makulong na senador. Pero hindi dahil sa sila ay may kasalanan, kundi dahil hindi sila papabor sa impeachment. Ganito na kawalang hiya ang ating administrasyon. Hindi na natin mababago ito. Okay lang, wala tayong magagawa. Talagang, kung minsan, maiisip mo na rin magrebelde. Pero hindi kagaya ng mga rebeldeng nangunguwarta lang sa atin. Nakagaya ng mga CPP, NPA, NDF. Wala. Kinukwartahan lang tayo niyan. Pero kung talagang ikaw ay sisigaw, haharap sa mga tao, at ipapahayag mo yung sarili, chances are, ipakukulong ka. At kakasuhan ka ng inciting to sedition. That's the problem. Hindi ka nila binabawalan, pero gagamitan ka nila ng legal bagay na isang bahagi o indirectly ay pagsupil sa iyong karapatang magbahay. Pilipinas, we just have to wait until 2028 and let's see how strong are we until then. Maraming salamat po sa mga isa na mga edisyon ng ating programa. Sa ngalan pa rin po ng mga kasama natin, Mang Teban, maraming salamat sa patuloy na pagbibigay ng impormasyon. Ako pa rin po inyong yamanin, sexy, swabe komentarista dito sa balat ng YouTube. Ronnie Ramos po, patuloy sa pangigising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng dagundong. Dagundong, 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 dagundong.